Thank you mga kaibon. Bago tayo magsimula, mabilisang shoutout muna tayo. Shoutout po dito kay Rysel Birds. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Seleno Belen ng Lipa, Batangas. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Dines Corpus. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Romel Austria. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Glenn Garon ng GPG Aviary ng Pampanga. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito sa Sinolab Mini Aviary. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Boneless. Shoutout po. Happy birthday. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Sir Darwin Lerona. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. At shoutout po dito kay Darius Mini Aviary. Shoutout po sa inyo. Happy birthday po. Salamat sa panonood. Thank you mga kaibon. Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, ang pag-uusapan natin yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, bakit daw ba humahaba ang tuka ng mga alaga natin? Ano daw ba ang posibleng dahilan? At paano daw ba maiiwasan ang paghaba ng tuka ng mga alaga natin? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, kung ano ba ang posible na dahilan kung bakit humahaba ang tuka ng mga alaga natin? Unang posibleng dahilan, baka po walang cattle bone sa breeding cage po ninyo, or kaya naman sa flight cage. Yung cattle bone kasi, importante din yan. Hindi lang nakukunan ng mineral ng mga alaga natin yan, kundi mga kaibon, ginagamit din nila yan pang patulis ng mga tuka po nila. Mapapansin po ninyo yung mga alaga natin, kapag katapos niyan tumuka ng seeds, minsan kung meron tayong cattle bone dyan, pupunta po yan dyan. Pag dumapo po yan dyan, mapapansin po ninyo, kinikiskis po niya yung tuka po nila. Kaya po, importante din po ang merong kiskisan ng tuka yung mga alaga natin para po hindi humaba. Kasi mga kaibon, kapag hindi na gaanong matulis yan, pahaba na po yan ng pahaba mga kaibon. So yan po ang posibleng dahilan kung bakit humahaba yung tuka. Wala po silang mapagkiskisan. Ano ba ang posibleng paraan para maiwasan ang paghaba ng tuka ng mga alaga natin? Una, maglagay kayo ng cattle bone, mapa-flight cage man or breeding cage. Kung wala po kayong cattle bone, maglagay kayo ng bato. Ilagay nyo po yung bato dyan sa flight cage or kaya naman sa breeding cage. Mapapansin ninyo yan kapag naglagay kayo ng bato, pagtapos nyan magsitukaan, lalong lalo na sa flight cage, lalapit yan dyan sa bato. Magkikiskis po yan ng mga tuka po nila. Kaya po, importante ang merong kahit papano, merong kiskisan yung tuka ng mga alaga natin para maiwasan po yung paghaba. Kasi kapag kiniskis po nila yung tuka nila, patulis po yan ng patulis. Kapag wala pong mapagkiskisan, pahaba po yan ng pahaba mga kaibon. Dahil po hindi na kikiskis yung tuka po nila na tumulis. Kasi kapag tumulis, hindi po yan talaga hahaba. Pero kung walang mapagkiskisan, hindi tumutulis yung tuka, mapapansin ninyo, hahaba po talaga yan ng hahaba. Doon sa mga humaba na yung tuka, pwedeng ninyong gupitin yan. Triman nyo po. Tansyahin ninyo yung pinakang hugis kasi makikita nyo naman yan. Pinakang shape ng tuka niya sa dulo. And then triman po ninyo. Mas maganda kapag natriman ninyo yan mga kaibon, pwede kayong gumamit ng cutter or kaya naman nail cutter. Yung mas maganda kapag po nagupitan po ninyo, kiskisan din ninyo na hindi talaga siya maging
makapal. Kumbaga yung parang pangkiskis ng nail cutter sa likod. So kiskisan nyo po yan para mas gumanda yung shape nya, para bumalik po sa dating hitsura nya yung tuka. So yan po ang dapat ninyong tandaan at dapat ninyong gawin. Maglagay kayo ng cuttle bone or kaya naman mineral block or kaya naman maglagay kayo ng bato para meron silang kiskisan ng tuka, mapa-flight cage man or kaya naman sa breeding cage. So yun po ang unang tanong sa atin. Pangalawang tanong sa akin mga kaibon, kusa daw bang magme-mate ang mga pares doon sa flight cage kahit na merong mga kasama? Mga kaibon, para po sa experience ko, halimbawa po meron kayong mga pinapamatured dyan sa flight cage, may mga pagkakataon talaga na talagang kung init na talaga, ready na talaga yung pares, kahit merong mga kasama yan dyan, magme-mate po yan mga kaibon. Minsan kasi hindi lang talaga nagiging successful yung mating dyan sa flight cage, kasi alam nyo, kapag nag-mate po yan, merong lalapit. Kapag merong lalapit mga kaibon, mabubulabog yung dalawa, magkakalas. Kaya minsan madalas na nagkakaroon po ng itlog. Yung halimbawa, yung nag-mate na pares, hindi mo na ilagay sa breeding cage, may mga pagkakataon yan na pwedeng mangitlog po yan dyan mismo sa flight cage. Pero kadalasan sa ganyang itlog, halos lahat naman talaga nagiging infertile dahil hindi naman nagiging successful yung mating ng dalawa. Kahit po marami yan dyan sa flight cage po ninyo, kapag once na pareho na yan, go na, magme-mate at magme-mate po yan dyan. Walang magiging pakialam yan sa mga kasama niya. Kaso nga lang, mabubulabog dahil po merong mga lalapit dyan habang nag-mate yung dalawa. So yun po ang katanungan sa atin ng mga kaibon natin. So hanggang dito muna yung video natin. Sana doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.